Isa na namang healthy recipe ang gagawin natin na pwede mong araw-arawin at tamang-tama. Pwede din panghandaan at holiday. Lalo na sa mga nagmamadali dyan, ako, super easy lang nitong gawin. Meron ako ditong crab sticks or imitation crab sticks or seafood sticks. Kumuha lang ako ng mga 10 pieces or more. It's up to you guys. Siyempre, tinanggalan ng balat pagkatapos i-shred lang natin siya. Usually, imitation crab is pre-cooked. So, pwede mo na siyang gamitin straight from the package. Pero kung meron kayong pagdududa, pwede nyo namang iinit sa microwave o kaya iinit nyo sa pan. Kahit meron kayong mga slicer dyan, mga cutter, yon, pa-share naman. Gamitin nyo yan para hindi kayo mahihirapan. Hinugasan, hugas na yan, binalatan at inislice lang natin ng maninipis. Ako pala, inislice ko pala ng maninipis. Next, cucumber na napakaraming health benefits. Sa sobrang dami, i-google nyo na lang. At dahil ang mga cucumbers natin dito usually maraming buto, kaya tatanggalin na. Tiyempuhan, minsan wala, pero meron talagang mga seedless na cucumber, lalo na yung mga galing sa ibang bansa. Usually, yung mga English cucumber. Makikita nyo yan yung mga slender, straight, mga maninipis na cucumber sa grocery store. Yun, usually, hindi sila mabuto. Pwede nyo balatan niya na maigi. Ako medyo nagtira ako ng balat. Siguro doon nyo lang malinis yan. Para maganda siya mamaya. Meron pa siya mga green-green. Napaka-colorful. Katakan-takan naman talagang tingnan. Meron tayong reddish-white, green, hindi masyadong green, orange, at yellow. Next, dumako naman tayo sa ating sauce. Ayan, reduce fat yung pinili natin para mas healthy. Pero may fat pa din. Reduce lang. Japanese mayonnaise ng QP, bigyan naman. Dito sponsored guys ha. Yun kasi yung alam kong brand dito ng Japanese mayo. Pero kung wala naman kayong Japanese mayonnaise at meron kayo dyan yung mga regular mayonnaise nyo sa bahay, pwede naman yan guys. Ayan, ilalagay ko sana directly pero naisip ko dahil may lalagay pa akong ibang mga pampalasa. Why not ilagay ko sa bowl para mas madali kong haluin, diba? Simple lang naman guys, naglagay ako ng lemon juice. Kung wala kayong lemon juice, pwedeng kalamansi. Kung wala naman, pwedeng yung suka, salt and pepper. Tapos honey yung gagamitin ko, pero kung wala kayo, pwedeng sugar. O diba? Nag-a-adjust tayo. At maglalagay ako ng sesame oil. Just mix it well and tikman nyo kung anong gusto nyong i-adjust na lasa dyan. Tapos kayong bahala. I-adjust nyo ang dapat i-adjust. Pagkatapos, ilagay na natin straight sa ating bowl with vegetables. At syempre para sa ating mga viewers, kamusta po kayong lahat? At ano po ang inyong pagkain or ulam for today? At taga saan po kayo, diba? Haluin nyo lamang mabuti. Pagkatapos, pwede pa kayong magdagdag ng sauce kung gusto nyo mas sauce pa yung inyong salad. Tapos, para mas mukhang healthy, tapos may presentation ka na din sa iyong mga bisita, sa iyong pamilya, gawin mong plato yung lettuce. Ayan. Siyempre, hugasan mo yung mabuti bago mo gamitin. Ayan. Tapos, i-transfer mo na yung ginawa mong kani salad kanina. O, diba bongga? Pagkatapos, top it with breadcrumbs. Kung meron lang naman kayo. Optional lang naman, guys. Para pag kinakain nyo ng mga bisita nyo, magugulat sila. Ano yun? Parang merong bite. Meron akong something crispy or crunchy na nakakain. O, diba? Kani salad. O, diba? Para maiba naman sa darating na holidays. Hindi naman yung mga usual salad na ginagawa natin. Try nyo to guys. Napakasarap. And comment down below kung kumusta ang inyong experience sa ating Japanese kani salad. At dahil dyan, ako nga palang inyong kusinerang ininyera, Jenny Gustin Silvestre. See you again on my next vlog.